Gusto nyo ba ng isang mabilis at magandang presentasyon para sa mga paksa ninyo na tatalakayin sa klase? May ibabahagi akong isang napakagandang app or website na kung saan pwede kayong makakreate ng isang interaktibong presentasyon para sa mga paksang tatalakayin nyo sa klase. Ito ay tinatawag na Prezi. Yung iba sa inyo ay may ideya na kung ano yung Prezi. Katulad lang din ito ng Canva at PowerPoint. Ngunit may kaibahan lang ito dahil napaka-unique ng dynamic features nito tulad na yung transition, yung zoom in at zoom out at iba pa. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makagawa ng isang account para magamit natin yung Prezi sa paggawa ng ating mga interactive na mga presentasyon sa klase. So sa web browser natin, itatype natin yung prezi.com at ito na yung lalabas. Ngayon ay mas nag-upgrade na yung Prezi dahil mayroon na itong AI na makakatulong sa inyo para mas lalo pang mapaganda yung magiging presentasyon ninyo sa paksa. Ngayon sa paggawa ng account sa Prezi, pindutin lang natin yung Get Started at lalabas itong i-fill upan natin para mag-create ng account. Pero pwede rin natin itong mag-sign up tayo pamamagitan nating Google account. So, i-click lang natin itong sign up with Google. So ngayon, nandito na tayo sa dashboard ng Prezi. So makikita natin dito yung mayroon tayong presentations, AI images, videos. Pwede tayo makagawa ng videos o maka-edit ng videos dito. At infographics. So dahil gagawa lang tayo ng sa presentasyon, pipili natin is yung presentation. So i-click lang natin yung presentation. At dito, ang kagandahan ng Prezi ay mayroon na itong AI. So pwede ka na maglagay ng description or ideya ng presentasyon na gagawin mo sa AI para yung AI na bahala na gumawa ng outline ng presentasyon. So dito, pwede mong dito isulat yung presentation na gagawin mo at kung mayroon ka namang mga files like PowerPoint, PDF or Docs ng paksa na tatalakayin mo na gusto mong i-enhance yung pag-present, pwede mo ring i-upload dito at yung AI na yung bahala na gumawa ng isang interaktibong presentasyon. So start with i-click lang natin yung PowerPoint, PDF or Docs file dahil may na-download na ako na isang file para matry natin dito sa Prezi. So hintayin lang natin yung loading niya. So ang kagandahan dito kasi is hindi ka na mahirapan sa paggawa ng presentasyon dahil may AI na natutulong sa iyo para makabuo ng isang magandang presentasyon. So balik tayo. So dito i-upload na natin yung file. Yan. So may PDF tayo na download. So ngayon ay binabasa ngayon ng AI. Sa lahat natin mga kaguro, paggamit ng AI ay hindi isang solusyon sa mga problema natin tulad ng paggawa sa kahirapan sa paggawa ng mga presentation. Ito lang ay isang tools or kagamitan lamang na tutulong sa atin. Tayo pa rin yung maggagawa ng pinaka-final na presentasyon. So, balik na tayo. So, andito na-review na ng AI yung file na in-upload mo. So, kung mapapansin nyo, nandito yung mga teksto na mahanap doon sa file. So, pwede mong ma-review ito, ma-edit. Halimbawa itong contemporary, medyo may space at that, i-delete yan. At pwede mong i-check yung mga detalye kung nabasa ba na maayos ng AI yung laman ng file na in-upload mo. Pag natapos mo nang matignan, pwede mo nang i-click yung create outline. So habang naghihintay tayo, yung AI na dito ay nag-create na siya ng outline para sa presentasyon na gagamitin mo. So nandito na yung outline ng mga paksang na-recognize ng AI sa file na na-upload mo. So kung okay na yan, i-click natin yung create presentation. So dito makikita natin na yung AI na process na niya yung pagbuo ng presentasyon mo. So makikita mo dito yung progress ng pag-create ng Prezi. So, andito na. Natapos na yung ginawang outline ng Prezi. So, i-check na natin kung okay na ba sa atin yung nagawa ng Prezi. Kung hindi mo gusto yung ginawang outline ng Prezi AI, pwede mong i-click itong recreate your presentation para ulitin niya yung pag-create ng presentasyon mo.
Pero kapag okay na, ay check mo na yung color palette. So may iba't ibang color palette tayo. Depende kung ano yung tingin mo ay maganda. So itong sa gitna yung pipiliin ko. Tapos dito naman sa design ay may iba't ibang disenyo na parang background ng presentasyon ninyo na pwede mong mapagpilian. So ito talaga kaganda ng AI kasi nakakatulong talaga ito sa atin upang mas maging maganda at interaktibo yung pagpapresenta natin, kasi yung mga estudyante kasi kapag napaka-boring ng presentasyon ng guro ay may tendency talaga na hindi na yan makikinig at wala nang pakialam sa tinatalakay mo. Kailangan talaga makuha natin yung atensyon ng mga bata para magkaroon ng pagkatuto yung ginawang klase. So ito na yung napili kong ibang disenyo na presentasyon. Kapag okay na, pwede mong siyang ma-check muna. Dito pwede mo makita yung overview ng presentasyon. So kung okay na, pwede tayong pumunta sa editor. Hindi pa ito yung pinaka-final talaga. So ayan, nandito na tayo sa editor dashboard. So dito, pwede na natin isa-isa talaga yung bawat slide. Ma-edit natin yung mga teksto kung may mga wrong spelling ba, or may kung gusto natin magdagdag ng mga slides, or may dagdag tayo ng mga informasyon sa kada slides, maaari din. Dito, kikita natin sa slide na ito ay may kaakibat na din siyang mga larawan. Bawat slides na yan, may mga larawan na yan. Mapapansin natin, may mga slides na yung mga larawan na ginamit ay hindi kaugnay doon sa paksa na tinatalakay. So, ang gagawin natin, maaari natin yan mapalitan. Dito, i-click lang natin yung larawan, tapos yung replace. Tulad dito sa slide na ito ay tungkol sa tabloid. May mga suggestion dito na larawan yung Prezi AI. Kung wala ka mahanap dyan o wala ka mapili, pwede rin na mag-upload ka kapag naka-download ka ng mga larawan na gagamitin mo sa presentasyon tulad nito. So, dahil may na-download na ako, pwede na yan na mapalitan. Ito na yung larawan na galing sa akin na nilagay ko sa presentasyon. Pwede pa ma-check yung ibang mga slides dahil yung iba dyan ay hindi makakaugnay yung mga larawan na pinakita kasi nga nagbabase lang din yung AI so kung ano yung katingin niya na kaugnay dito sa paksa na tinatalakay mo. So, pwede mo pa ma-edit yan. Kapag na-edit mo na yan lahat, ready to mag-present ka na, dito tayo sa present. Yan, pwede na ka na mag-start presentation. Ito na yung kabuuan ng presentasyon mo. So, ito talaga yung maganda sa Prezi dahil mayroon siyang mga dynamic na zoom in, zoom out na transition sa presentation. Makakuha talaga ng atensyon ng mga estudyante yung ginawa mong pagtatalakay. So ayun mga kaguro, kung nais nyo pang maka-access ng mga features na meron ng Prezi, pwede ka rin mag-subscribe ng mga plans nila. Punta lang kayo doon sa settings at hanapin yung mga premium plans na ino-offer nila para mas magamit mo pa yung full potential ng Prezi. So sa muli, ito ay isang napakaikling tutorial lamang tungkol sa paggawa ng presentation gamit ang Prezi. Sana may natutunan kayo. Kung may mga suggestion kayo or comments sa video ito, ilagay nyo lang dyan sa comment section, at kung pwede lang, kung okay lang sa inyo is mag-like lang din. Yun lang, sana may natutunan kayo kahit konti, at kung may mga iba pa kayo nalaman ng mga AI tools na or apps or mga editing apps na pwedeng gamitin para makatulong sa kapwa natin makaguro, ay i-share nyo lang din dyan sa comment para yung iba din na makakita ng video nito ay magkaroon din ng idea ng iba pang mga gagamitan na maaaring gamitin sa paggawa ng presentasyon. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagkikinig.